Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ngayong kinuha na nga ng Golden State Warriors si Dennis Schroeder ng basically walang binibitawan na active player. Ang reklamo ng mga fans ay saan pa nga ba pupwesto ito dahil sa lalim ng guard rotation nila. Well, posibleng step 1 pa lang ito ng plano nila ngayong season. Si Podziemski ang nagsisilbing main backup point guard nila kay Stephen Curry na nakakatanggap ng matinding interes sa ibang mga teams noong off-season kasama sila Jonathan Kuminga at Moses Moody. Subalit ginawa nga itong untouchable ng Warriors sa trade talks noon. Well, ngayon nga ay hindi nagkaroon si Podziemski ng inaasahan nila na development. Kaya naman posibleng ang Dennis Schroeder trade ay step 1 pa lamang sa plano ng Warriors. Pwede na nga nilang gamitin si Brandon Podziemski sa isang trade na magbibigay sa kanila ng tulad ni Nikola Vucevic na nag-average ngayong season ng 21 points, 10 rebounds, and 4 assists per game on 59% shooting sa field. At kung gusto naman nila na makuha ang tulad ni Jimmy Butler ay kakailanganin nilang isama si Jonathan Kuminga kay Podziemski at iba pang assets at mga first round draft picks. Sa ngayon nga ay posibleng mabangko lamang si Podziemski sa pagdating ni Dennis Schroeder. So it makes sense kung iti-trade nila ito kaysa naman nagpapainit lang ito ng kanyang puwet sa bench. Lalo na't ginawang maliwanag ng Warriors sa pag-trade ng 3 second round pick na nasa win now mode na sila at sinusulit nila ang mga natitirang taon ni Stephen Curry. Hindi nga sila nasa posisyon na maghintay pa na mag-develop ng mga players. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang katulad lamang noong 2021 NBA Playoffs, ang Cinderella run ng Atlanta Hawks ay pinutol ulit ng Milwaukee Bucks. Aabante na nga ang Bucks sa NBA Cup Finals matapos sa talunin ang Atlanta Hawks sa score na 110-102. Another MVP game mula kay Giannis. Nagtala siya ng 32 points, 14 rebounds, 9 assists, and 4 blocks on 67% shooting sa field. 25 points, 6 rebounds, and 7 assists din si Damian Lillard at 16 points din si Brook Lopez. Sa Hawks naman ay nasayang ang 35 points, 7 rebounds, and 10 assists si Trae Young. Impresibong panalo nga ito para sa Bucks at trending naman ang block na ito ni Giannis. May pagkakataon na nga sila ngayon na lumaban para sa premyo na $500,000 para sa bawat manlalaro. Tinalo naman ng OKC Thunder ang Houston Rockets sa West Semifinals ng NBA Cup sa score na 111-96. Nagtala si Shai Gilgeous-Alexander ng 32 points, 8 rebounds, 6 assists, and 5 steals. 21 points, 8 rebounds on 75% shooting sa field din si Isaiah Hartenstein. 20 points, 5 rebounds, 5 assists si Jalen Williams. At 19 points, 9 rebounds, and 3 steals si Lu Dort. Sa Rockets naman ay wala nga nakagawa ng 20 points o higit pa. 12 points lang nga si Jalen Green at nalimit naman sa 13 points, 11 rebounds, and 4 turnovers si Sengun on 37% din shooting sa field. At dahil sa panalo na ito ng OKC ay kasado na nga ang bakbakan nila ng Milwaukee Bucks sa second NBA Cup Finals sa Wednesday, 9:30 AM Philippine Time. Sino ba sa palagay nyo magwawagi?